So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, kasama ko yung kaibigan natin, si Pare Ramson Pastrana. Ayan, talagang kumaway pa. So ayun, kasama natin siya dahil paparepair ko nga yung pan na to. So nasabi ko na nakaraang vlog. So ito yung problema niya, ayan no. So nabitak yung mga puro sa itaas ng ating fish pan sa mga flooring natin. At may mga minor cracks sa wall, pero hanggang balat lang. Pero ipapasecure natin para wala na talagang leak. So kapag nag-grow out na tayo, hindi na ganyan yung kakalabasan. Nakakapagod, magigib ng tubig. So kailangan natin i-secure na 100% walang tumatagas sa ating mga fan. So dahil marami tayo ngayong production ng balloon, so hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dyan. So basta. Pero dito mga pre, linisin ko talaga to. Kukunin ko yung mga malalaki na mga mollies at saka yung mga maliliit ay ilalagay natin dito para palakihin. So yung mga mapipili natin na medyo malaki na ay ilalagay natin sa fish store natin. At siguro yan yung ilalagay ko dito. So depende. Pero ayan, simulan natin mga pre yung pag-drain. Let's go! So ayan mga pre, nagsimula na akong mag-drain. Yan, nakikita nyo? Unti-unti na yan nagdi-drain. Paunti-unti lang. Kasi kapag binilisan ko yung pagdi-drain, hugutin ko ng buo yung ating pipe, ay madadala na naman yung mga maliliit na fry. Nakita ko yung mga fry na maliliit. Siguro anak na ng mga malalaki dyan. At ito, kailangan na itong ikaling mga pre. So bibigyan natin yan ng time. Magpapagawa pa ako ng malaking net para dyan. So ayun mga pre, habang nagde-drain ako ng pan natin, so tingnan muna natin yung ginagawa ng kaibigan natin. Let's go! So ayun na nga mga pre, kinukuskus niya na yung mga wall tsaka flooring natin para makuha yung mga deposito ng lumot tsaka yung mga madudulas na particle na pwedeng maging sanhi ng hindi pagkapit ng ating semento. Ayan. So nakita nyo, yung mga minor crack natin, medyo pinalaki niya para matapalan ng maayos at saka masecure natin. Ayan, uubusin niya lahat ng mga dumi dyan sa flooring para kumapit talaga yung semento. So mamaya papakita ko kung ano yung lalagay niya. So ayan mga pre, balik tayo. So ayan na nga mga pre. Ayan na, konti na lang yung tubig. Konti na lang. Tsaka litaw na yung mga mollies. So may nakikita na ako dito mga malalaki na. Siguro hindi ko alam kung aabot to ng 40 pieces. Siguro kayang-kaya. Tsaka yung maliliit dito na lang natin lalagay. Siguro mga 1 month or 1 month and a half ay pwede na itong ibenta ulit. So ubusin natin yan at tsaka i-update ko na lang kayo maya mga pre. At ayun na nga mga pre, binalikan ko na yung kaibigan natin. Naghahalo na siya ng purong simento na may inihalo siyang hindi ko alam. So sabi niya, sekreto na lang, pangpakapit daw yan mga pre. So parang buntis, may pangpakapit. So sana all. So ayan mga pre, yan yung ilalatag niya sa buong flooring. So hindi natin lalagyan yung kung ano lang yung may damage. Lahat, buong flooring ay lalagyan natin ng parang top coat, yung pinakasilyo niya. So ito na yung pinaka gawa niya mga pre kapag natapos na. Ayan. So nakikita nyo, walang tagas yung ating fish pan. So talagang effective yung kanyang waterproofing. So ayan, balik tayo. So ayan na nga mga pre, konti na yung tubig natin. So pwede na tayo siguro manguha ng mga mollies natin. So ayan, lalagay natin dito yung mga malalaki. So nag-blur naman yung camera natin. So dito natin lalagay sa tack na to yung marketable size, at dito siguro unahin ko muna yung mga maliliit para naman diretso na tayo mamaya sa packet.
So ayun mga pre, konti pa lang yung nakuha natin na marketable size na molly. So ayan, ito pa lang sila. Ayan. Kasi mga pre, inuna ko muna yung mga maliliit natin. Kaya konti pa lang yung nakuha natin. So marami pang natira dyan na pwede nating i-select. So ayan, balikan muna natin yung kaibigan natin kung anong ginagawa niya. So ayan, kung nakikita nyo, ayan, nag-finishing na siya. So maganda na yung mukha ng flooring natin. Ayan, oh. So, pinong-pino na. So mamaya siguro ay lalapatan nyo na lang ng foam kapag medyo tuyo na, para naman maganda at finish na yung flooring natin. So expected natin na walang tagas. So hopefully. So ayan, ito siguro yung ilalagay ko dyan. So depende. So kapag marami yung mga fry na makuha natin, siguro ito dyan natin lalagay. So tingnan natin kung ano yung pwedeng magawa natin. So ayun mga pre, unti-unti na sumasakit yung init ng araw. Kaya bibilisan na natin. Tatapusin ko muna to mga pre. At para na maipak na natin yung mga mollies natin. At syempre, pagkatapos nito, ilinisin ko na rin agad yung pan natin at lalagyan natin ng bagong tubig. So ayun, i-update ko na kayo mamaya. So ayun mga pre, malinis na yung pan natin. Na kapag lagay na ako ng konti pa lang yung tubig natin. So nandito na yung mga maliliit natin na molly. So hindi sila lumilitaw, nanibago siguro sa tubig. At ito yung mga molly na marketable size na dadalhin natin doon sa shop. A total of 38 pieces. Ayan, 38 pieces yung na-select natin. So dito marami pa itong mga pre, nasa almost 100 pieces pa yung nandyan. So papalakihin muna natin sila ng mga ilang buwan. So eto siguro, depende, marami pa tayong pwedeng gawin dito. So yun, balikan muna natin, titingnan natin kung ano na yung resulta. So ayan mga pre, ito na yung resulta na. So papahira na lang siya ng foam, ayan, para maganda yung finish niya. At syempre magkaroon ng konting groove para naman yung mga algae natin, yung mga lumot natin ay may kakapitan na yan. So, nakakatulong kasi yan mga pre sa filtration at gustong gusto ng mga mollies yan, yung ganitong klaseng tubig na medyo malumot pero maganda pa rin yung quality. So ayan, ito na yung magiging finished product niya mga pre. So maganda na, at saka hindi na tayo mapapagod mag-igib ng tubig. So ayun mga pre, dito na lang muna siguro yung video natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood. Please like and share at huwag kalimutan mag-comment down below para alam ko kung saan naabot yung video ko. So ayun mga pre, maraming salamat. God bless us all and bye bye.